Oh, sarip na. Sir Ruben? Ikaw? Ikaw ang utak ng sindikato? Anong pinagsasabi mo? At anong sinasabi mo ako ang utak ng sindikato? Huwag kang magmaang-maangan. Tinutukan mo ako ng baril. Akala ko kakampi kita. Yun pala, kalaban ka. Kinasam mo ang baril mo. Seryoso ka? Para sabihin ko sa'yo, hindi ako basta-basta kinakasa ng baril ng kung sino-sino lang. Ngayon, ako naman. Sige! Magpatayan kayong mag-ama! Dahil ang mabubuhay sa inyo ay siya kong papatayin! Nicole! Salip na! Salvasyon! Ang babaeng lumalaban sa masasamang loob na nagasik ng kasamaan, subalit kakampi at takapagtanggol ng mga taong naapi. Salip na! Salvasyon! Matapang at galit sa mga taong lumalabag sa batas at ipinagtatanggol ang katotohanan. Salip na! Salvasyon! Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Salip na! Salvasyon! At ngayon mga kaibigan, narito ang dulang pinamagatang Salip na! Salvasyon! Bakit naman ganon, Nicole? Hindi mo lang pinagalitan ang lalaking yun? Bakit ko naman siya pagagalitan? Late na naman. Hindi lamang itong araw na late siya. Hayaan mo na. Namimiya sa mga trabador sa ginagawa mo eh. Ano ka ba? Ano ba naman yung ilang minuto lang na late? Kung minsan lang sana siyang malate, pwedeng palampasin. Pero lagi na lamang siyang late. Hayaan mo na nga eh. Ilang minutes lang naman siyang late. Kung iipunin mo ang maraming ilang minuto siyang late, baka makaisang araw na siya. Binabayaran siya ng husto, Nicole. Eh ano naman kung binabayaran siya ng gusto? Ang ibig ko lang sabihin, nasasayang ay pinasasahod ng papa mo sa kanya. Alam mo, Saripda, kung may dapat na magreklamo na nasasayang ipinapasahod niya, walang iba kundi ang papa ko. Dahil siya ang may-ari. Kaya hayaan mo na. Dahil nababayaran ka rin ng husto. Nicole, Hindi ba tamang sinabi ko? Pareho lamang kayo ni Gary na sinasahuran ng hasyendang ito. kaya nga ako binabayaran ni Don Simon eh. Kaya ko ginagawa ang trabaho ko. Ruben, Nicole, halika kayo dito sa dining table para makakain na kayo. Amoy pa lang kulam na, Papa. Kayo ulit ang naluto niya, ano, Papa? Oo naman, para sa Kuya Ruben mo. O kumain na kayo habang mainit pa ang pagkain. Paborito ninyong dalawa ang mga niluto ko. Ay, naku, ang Papa talaga. Wala na akong masabi. Ang masasabi ko lang, napakabait na ama ang Papa. Sinabi mo pa.
Nako, tama na nga yung pambobola ninyo sa akin. Ang mabuti ba kumain na tayo? Papa, bakit? Tatatulong yata tayo ngayon. Asa ba si Saripda? Ay nako, hindi ko pa ba nababanggit sa inyo? Magdadalawang linggo na siyang hindi umuwi dito. Oo? Bakit Anong nangyari sa kanya? Nakiusap sa akin si Densyo na kung pwede ay doon muna siya sa kanila. Dahil nagkaroon ng karamdaman ng kanyang lola. Dahil abala rin dito sa hasyenda si Densyo, kaya hindi rin niya maaalagaan ang asawa niya. Kaya nakiusap na doon muna si Sarib na sa bahay nila. Ganun po ba, Papa? Oo, Ruben. O sige na, kumain na tayo. At sigurado ako na marami kang ikukwento sa akin ngayong gabi. Ay, apo. Kanina pa kita napapansin. Mula pa sa opisina hindi na maipintay ang mukha mo, ha? Wala ho ito, Lo. Anong wala? Kilala kita. Alam ko na kapag nagkasalubong yung mga kilay mo, may problema ka. Wala ho. Problema ba po? Nag-iinis lamang ako. Abay, kanino ka naman naiinis? Kay Nicole na naman. Ano pa nga ba? Paano naman kasi? Lagi na lamang akong pinakikialaman. Ay, nako, pagpasensyahan mo na siya. Dahil siya ang manager. Kaya nga ho manager siya. E di dapat, ang trabaho niya, ang pagkialaman niya, at hindi trabaho ko. Ay, abo, manager siya. Kaya, palampasin mo na yan. Lolo, matagal na akong nagpapasensya sa kanya. Noon pa. Mga bata pa kami. Pinapalampas ko na lahat ang ginagawa. Pero pati ba ang trabaho ko pakikialaman niya? Yun siguro ang pagkakaintindi na sa trabaho niya. Ang pakialamang ka dahil nga siya yung manager. Hindi ho ganon, Lolo. Ang trabaho niya ay pamahalaan ang departamento namin. Hindi siya dapat nagkikialam sa paraan ng pagkikipag-usap ko sa mga tao dahil trabaho ko yun. Ay nako, pagpasensyahan mo na siya, anak. Total, mabait naman si Ma'am Nicole. Yun siguro ang alam niyang paraan ng pagpapatakbo niya ng departamento ninyo. Ang pakialaman, ang trabaho mo dahil siya yung manager. Ay, naku, Lolo. Ewan ko lang kung hanggang kailan ko siya mapapalampas. Ay, siya nga pala, apo. Alam mo ba na naririto na si Ruben? Talaga ho? Oo, kaya maaga ka bukas. Siguradong nasa farmhouse na naman siya bukas. Kasama si Senyor Simon. Kung ganon, ay magluluto ko ng champurado kasi alam kong paboritong pagkain yun ni Sir Ruben. Ang sabi ni Lolo kaninang tanghalian dumating daw si Sir Ruben. Mayroon na namang magpapadala sa amin dito ng mga pagkain. Hayun na nga sila ni Don Simon sa farmhouse. Pareho silang nakatayo habang itinuturo ni Don Simon ang lawak ng taniman ng pinya. Teka, yun nga palang champurado na tinal ko. Dadaling ko sa farmhouse habang mainit pa. At saka ako magsisimula sa trabaho ko. Total, 7:40 pa lang ng umaga. 8 a.m. ang start ng trabaho ko.
Kaya dadalhin ko na kay Sir Ruben itong paborito niyang pagkain. Oy, Ma'am Sarita. Oh, David, ano ka ba? Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na kung dadaro lang tayo ay sarip na lang itawag mo sa akin? Ako pa rin to, no? Ang kalaro at best friend mo. Pang respeto ko naman sa'yo dahil ikaw na yung supervisor namin ngayon. Hindi naman nasusukat sa pagtawag lamang ng sir at ma'am ang respeto kundi nasa sa loobin ng tao. Oo na. Sa kanyang kapatao. Ah, nagsisimula ka na naman na maglitan niya, ma'am Ikaw naman kasi, ang kulit-kulit mo. Ma'am ka ng ma'am, kahit na walang nakakarinig sa atin. Oo na, ma'am. Ah, talagang inulit pa. Teka, ang aga mo yata ngayon. Anong atin? Wala. Nakita lamang kita kasing duman sa bahay na nakabihis na. Kaya, nagmadali na ako nagbihis. Ganun Pumunta ba? rito. Ang mabuti pa, samahan mo ko. Total, wala pang 8:00. Alam mo, tiyak, magugusto na naman ito ni Sir Ruben. Talaga, paborito yata ni Sir Ruben ang champurado. Malapit na tayo. Oo nga Ah, Don Simon! Sir Ruben! Magandang umaga po! Magandang umaga po, Don Simon. Sir Ruben. Oh, magandang umaga naman. Si Sarip na ba ito? Abay, dalagang-dalaga ka na. At ang ganda-ganda mo pa. Um, salamat po. Siya nga ho pala. Nabanggit kasi ni Lolo na dumating kayo sa Ruben. Kaya nagluto ako ng paborito ninyong champurado para sa umaga. Naku, tamang-tama. Dito kami abutin ni Papa ng break time sa farm. Ito po oh. Wow. Talagang hindi mo nakakalimutan pagluto ako ng paborito kong champurado Opo. Si David pa rin lagi mong kasama. Talagang inseparable kayong dalawa. Talagang maigpit ang pagkakaibigan ninyo. Oo, hindi ako magtataga. Kung balang araw mababalitaan nating margnobyo na ang dalawang ito. Naku po. Malayo pa po sa isip ko ang pakikipag-boyfriend, Don Simon. Tama. Huwag mo nang magkakaroon ng boyfriend. At ikaw naman, David. Pag-ingatan mo itong si Saribda, ha? Dahil kung may masamang mangyayari dito, lagot ka sa akin. At huwag mo nang liligaw-ligaw, ha? Ay, oo po, Sir Ruben. Hayon na sina Sir Ruben at Don Simon. Pareho nang nakaupo sa lamesa. Siguro, kinakain na nila ang champurado na dala ko. Ano ba namang klaseng trabaho ito? Sino bang may gawa dito? Si Max! Si Max! Si Max Max! Ang Max na yun. Ikaw parang may gawa nito Oo, Bakit ganito? Hindi pulitong pagkakagawa. Makuhulog ang mga pinya nito Magagalit ang mga suki namin yan kung darating sa kanila na aalog-alog yung pinyang dideliver natin sa kanila. Bakit ba ganito? okay na yan. Ikaw naman, masyadong maarte. Hindi naman sa Marte ako. Di masisira tayo sa mga umaangkat sa atin.
Kung makikita nilang lamog ang deliver namin pinya sa kanila. Sus, ito naman. Sa dami ng pinyang di-deliver natin sa kanila, hindi rin mapapansin. Kahit na, binabayaran tayo dito para asikasuhin mabuti yung trabaho natin, di ba? Bakit ba kasi nakikialam ka sa hindi mo trabaho? Ang trabaho mo, ang asikasuhin mo. Huwag ang trabaho ko. Huwag ka namang magsalita ng ganyan, Mats. Sinasabi ko lang naman dapat na asikasuhin natin. At paghusayan pa natin, yung pagtatrabaho natin, para din sa atin yan eh. Mukhang may nag-aaway ah. Malapitan nga. May problema ba dito? Ha? Wala. Ano yung parang may narinig akong malakas na boses at parang boses ni Max? Kung kasi medyo may diferensyang tenga ko, kaya nilakasan ni Max yung boses para marinig ko. Ganun ba? Teka, ano ito? Tapos na ba ang pagkakatali nito? Bakit parang ang luwag? Sino ang may gumawa nito? Itong si Max ang gumawa. Ah. Siya may gawa niyan eh. Ikaw na naman, Max. Ano ka ba naman, Max? Laging palpak ang trabaho mo. Okay lang naman ito. Hindi naman kailangang mahigpit ang pagkakatali. Importante, hindi mahuhulog ang mga pinya. At mas marunong ka pala kaysa sa akin, ha? Ang hirap naman sa'yo, Saribda. Naasing ka lang na supervisor eh. Kung mag-utos ka, parang ikaw ang may-ari. Matuto ka namang respeto, Max. Baka nakakalimutan mong superior natin si Ma'am Saripda. Humingi ka ng pamanin kay Saripda. Oh, ano bang ginagawa mo? Humingi ka ng sorry sa kanya, oh. Hayaan mo na. Ang mahalaga lang naman sa akin ang resulta ng trabaho niya Yun lang. Mararamdaman ko na ang pagre-respeto nila sa akin. Kaya Max, ulitin mo ang pagkakatali nitong itinali mong pinya para hindi tayo iwanan ng ating mga suppliers. Oh, Max, bakit? May sasabihin ka ba sa akin? Hindi ka, pumasok ka. O ano, may problema ba? Ma'am Nicole, hindi mo na ako papasok ng trabaho ko. Ha? Bakit naman? Pinag-iinitan kasi ako ni Saribda eh. Ano? Pinag-iinitan ka ni Saripda? Oo, Ma'am Nicole. Sa katunayan pinagkakaisa nila akong dalawa ni David, kaya hindi mo na ako papasok sa trabaho ko. Ay nako, wag. Hindi pwedeng hindi ka papasok. Ang mabuti pa, tawagin mo si Saripda at si Abel. Kakausapin ko silang dalawa. Mag-aalas 2 na pala. Teka nga't uumpisan ko ng labhan ang mga damit namin. Ay, mahirap itong tumatanda na madali akong mapagod. Bubukas ang pintuan. Sino kaya sa dalawa ang umuwi? Baka si Dinsyo umuwi para magmerienda. Pero binabaunan ko naman silang maglolo ng merienda nila. Inay? Boses ng anak ko. Inay? Nandito ho ba kayo? Ang anak ko nga. Ay, di na anak!
nandito ako sa kwarto namin ng tatay mo. Mano po, inay? Ay nako, mabuti naman na umuwi ka. Kumusta ka na anak? Kumusta na ang trabaho mo doon sa Maynila? Teka, kumain ka na ba? Baka nagugutom ka, ipagluluto kita. Hindi na ho. Dinagdagan ko ang order kong pagkain kanina. Dahil alam kong nagugutom ako uli. Bakit ngayon ka lang umuwi? Ba't tanong ng tanong sa'yo yung anak mo Isa-isa lang po ang tanong, inay. Ay nako, ang mabuti pa. Magpahinga ka muna habang iniinit ko itong pagkain dala mo. Tatawagin na lamang kita kung nakahanda na ang lamesa. Sige na, magpahinga ka muna. Good morning po, ma'am. Magandang umaga rin. Halika kayo, pumasok kayo, lumapit kayo at maupo kayong dalawa. Pinatawag mo raw kami? Hindi mo ba pwedeng tawagin ng Ma'am Nicole? Dahil oras pa ng trabaho, ha? Sa Ribda? Nicole, gusto ko lamang ipaalala sa iyo ang sam ni Don Simon na badiin niyang sinabi sa ating dalawa na Nicole lang at Saripda ang itawag natin sa isa't isa. Okay, sinabi mo eh. Bakit mo nga pala kami pinatawag ni David? Ikaw, David, kunin mo na ang buo mong sweldo sa finance. Ha? Bakit? Ikaw naman sa Ribda, kunin mo na lahat ng gamit mo sa pinag-uopisinahan mo. Ano kaya ang gustong palabasin ni Nicole kina David at Saripda? Mga kaibigan, huwag ninyong kaligtaang subaybayan ang pagpapatuloy ng ating dulang pinamagatang Saripda Salvasyon! Mga nagbibigay buhay, sina Emma Dalupe, Susan Malikdem, Robert D. Guzman, Jun Cabato, Ami Diaz, Oscar Ora, Technical Supervision at sa musika ni Oscar Ora, nilapatan ng tunog ng iyong lingkod. Mula sa panulat ni Andrea Solar at sa direksyon ni Jun Cabato. Saripda Salvasyon! Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Saripda Salvasyon!